Hola from Barcelona. Alam mo ba na medyo late mag-Christmas decorate dito sa Spain? Normally sa first week of December talaga nila inilalabas ang kanilang decorations. Dahil Pilipina ako, today naisipan namin na ilabas na ang Christmas tree. Samahan nyo rin ako at ipapakita ko sa inyo kung paano kami gumawa ng Belen gamit ang mga dahon-dahon at halaman na nakuha namin sa gubat. Pumunta na rin muna kami sa isang store na malapit dito sa bahay namin para bumili pa ng ilang decoration. Ito nga, excited na mga bata. Sila na mismo nagbukas ng kahon. Dumating naman ang asawa ko para silipin kaming tatlo at tumulong na rin siya ng konti na mag-decorate. Simple lang ang decorations ng Christmas tree namin. Christmas balls at pine cones. Pero kasi ako nakikita ng bonggang-bongga talaga. Dinadagdagan ko na ng mahabang ribbon. Ewan ko, feeling ko para may dating at mukhang puno kagad. 1 euro lang naman ang 2 metro eh. Tapos yung pine cones, pwede naman ikaw na mismo gumawa. Pumunta ka lang ng bundok at mangolekta, spray paint mo lang, tapos lagyan ng lubid, okay na siya. Kulang pa ng start Christmas lights ang aming Christmas tree pero hindi na talaga makapaghintay ang mga bata. Dito sa Spain, hindi masyadong bongga ang mga Christmas decorations. Naalala ko pa nung dumating ako dito, nagbibilang ako ng bahay na may Christmas lights sa labas habang nasa kotse. Bilang lang talaga. Sa kalsada may ilang parol at Christmas light pero simple lang talaga. Napansin ko hindi sila compulsive buyer. Pero talagang bonggang-bongga yung mga handa nila. Feeling ko doon sila bumabawi sa pagkain. Iba rin kasi tradisyon nila dito. After naman nagawa ng Christmas tree namin, nag-lunch naman kami sa bahay ng biyenan ko. Wala siya. Dito kasi kami nagsa-celebrate ng Christmas sa bahay niya every year. Kaya kami na rin na nagde-decorate. Ito kami nagkakalat sa kitchen niya. Char. Ganito din ba ang asawa mo? Ang kulit, kailangan itry ang lahat ng kinakain o iniinom niya at di talaga titigil hanggang di mo titikman. Ito ulam namin na kinuha lang din namin sa shop niya. Kanilon, isa sa mga ipinakita ko sa inyo dito at roasted chicken naman for main course. Dessert naman ay neulas, isang traditional long cookies na usong-uso kapag Pasko dito. Ito nga, pinaglaruan pa. After naman kumain, gusto sana namin mag-siesta, yung short nap na usong-uso dito sa Spain. Kung nawawala palaging lapis ng anak mo, eto, bilhan mo sila nitong giant pencil. Sigurado ako di niya na ito may mawala. Medyo malamig sa bahay ng biyenan ko today, so nag-decide kami na sindihan ang chimenea niya habang nanonood kami ng movie. Popcorn na lang talaga ang kulang. Pero namang heater dito sa bahay, pero kapag may fireplace ka talaga, ang bilis uminit ng room at nakaka-relax din talaga at mura pa. After matapos ng movie, lumabas kami ng bahay para mag-collect naman ng damo at halaman na gagamitin namin sa paggawa ng Belen. Ang Belen dito ay tinatawag na pasera. Naging tradisyon na namin ito every year. Naalala daw kasi ng asawa ko yung father niya every time na gumagawa siya nito. Gusto niya raw ipasa sa mga anak namin ang tradisyon nila dati. Nakakita rin ako ng pine tree, so kinuha ko na rin yung pinya. Tuyo na sila, so madali na silang pitasin. Iikot mo lang para hindi sila masira. Pwede siyang pangsabit sa Christmas tree or pang-decorate as centerpiece ng table. Spray paint mo lang sila ng gold or silver. Yan, may pang-decorate ka na. Di na kailangan bumili pa. Jana, give it. Dito ay napansin ko rin ang moon at mga airplane na dumadaan. Grabe, ang ganda ng view. On our way home, may nakita naman akong halaman. Basta pula, iniisip ko Christmas. So pinatigil ko ang kotse para pumitas nito, pero ang hirap pala pitasin. May tinik-tinik kasi. Kaya to daras ko yung asawa ko noong nakita niya na nag-struggle ako sa pagkuha. Ang ganda, di ba? Nandito na kami sa bahay, dito na namin ibibil sa table na ito ang ating Belen. Protektahan mo lang ang table lalo na kapag ganitong antique. Tapos lalagyan na siya ng kahoy ng asawa ko para magkaroon ng mountain effect mamaya ng landscape. Ilalagay na natin ang mga damo at halaman na kinuha natin. At itong asawa ko, naisipan pa talaga niya na lagyan ng river. Hanip! After ilagay lahat ng damo, buhangin naman para makatayo ng maayos ang ating mga figurines mamaya. Si Jana, walang awang hinagis ang buhangin sa gitna. Enjoy na enjoy ang mga bata. Ngayon naman ilalagay natin ang mga figurines ni Joseph, Maria, Baby Jesus, mga angel, shepherds, at ito naman si Kagatiyo. Tinagdagan na rin namin ng konting ilaw para mas astig tingnan. O diba? Ito na po ang final result. Simple, mura at talaga nag-enjoy ang mga anak ko today. Ikaw, gumagawa ka rin ba ng Belen sa bahay? Hanggang dito na lang po muna ang video natin for today. Request ko lang po, if may time kayo, na i-comment kung saan kayo. Gusto ko lang din malaman kung malayo na bang nararating mga videos ko. Hanggang sa susunod na vlog. Adios!